Magandang gabi sa lahat ng mga Banateros worldwide. Tayo po ay mapapanood sa Banateros sa Facebook page at syempre YouTube channel, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ayan, Facebook page ng Banateros Official at syempre Sunshine Media News Channel, YouTube channel yan, and Rumble ng SMNI News. Naku po, mainit ang mga kaganapan. Nagsimula ang week na ito, Coach Oli, na talaga namang umaatikabo. At ngayon, merong mainit-init pa na pronouncement si Inday Sara. Pero nung kahapon, Monday, meron siyang statement na friends pa din daw sila. Yan. Nagpasa daw siya ng kanyang resignation letter and friends pa din daw sila. So, nakita niyo naman, di ba? Masayang-masaya ako grabe. Sobra-sobra ang saya ko. Sa katunayan, kanina pa po ako nag-iikot, naghahanap ng pulburon. Nagkakaubusan na po pulburon. Kasi ganyan eh. Pag masaya ako, gusto ko magpulburon. Pag malungkot. Pag malungkot, gusto ko magpulburon. Pag nasa concert ako, gusto ko magpulburon. Lagi, ngayon, sobrang saya ko. Ingat ka lang, baka pati yung lagayan makain mo, ha? Wala na nga, wala nang mabilihan. Naku, nagkakaubusan. Punta na kayo sa pinakamalapit na 7-Eleven. Yun nga, naku po. Pero pinakamaganda sa lahat, simulan natin itong ating araw ng balita na yan. Ayan, sabi nga dito, tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Yun! Sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Davao City, yan, Mayor Baste Duterte, at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes pagsapit ng 2028 elections. Si Mayor Baste ay tatakbo naman sa pagkapangulo. Naku po, narito ang balita ni Jason Rubico. Nagpaunlak ng interview sa media si Vice President Sara Duterte sa OVP Pride Reception na ginanap sa isang hotel sa Cagayan de Oro City. Dito'y sinabi niya ang mga plano ng pamilya Duterte para sa darating na 2025 at 2028 elections. Aniya, 3 sa mga Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. 3 ang Duterte next year. Okay na yan? Okay na yan, Yeah. Sabi naman daw ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman, tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028. Pero ano naman kaya ang plano ni Vice President Duterte? Ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao, Mayor. Kung sa 2025 ba o 2028 siya tatakbo bilang alkalde sa Davao City, ito ang kanyang naging tugon. Pag-uusapan namin, Wala naman daw sa usapan na magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo ng bansa ngayon. Pero kumusta naman kaya ang relasyon ni Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at tuluyang lisanin ang gabinete ng Pangulo? I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami. Si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang ideya si Vice President Duterte kung sino ang papalit sa kanya bilang DepEd Secretary. Pero aniya, welcome sa kanya kung sino man ang itatalaga sa ahensya. Ito naman ang kanyang sagot sa suhestyon na dapat namang gagaling sa sektor ng edukasyon ang magiging kalihim ng DepEd. The position of secretary is a position of trust and confidence. Tsaka pangalawa, walang nakalagay na requirements para sa isang education secretary. In fact, dito sa Southeast Asia, kung makikita ninyo, hindi lahat ng mga education secretaries are from the education sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Samantala natanong naman sa pangalawang Pangulo ang kanyang video na nag-viral online patungkol sa nangyari sa kanyang leeg. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako mag-burbur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi? Silang lahat. Samantala no comment naman si Vice President Duterte sa sinabi ni House Speaker Romualdez na namista siya nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.
Ibang klase talaga ang mga Duterte, ha? Talagang, alam mo, ang tawag dito, pag nagsasalita sila talaga, no, all eyes, all ears talaga, no? Pero baka nagtataka kayo, bakit wala si Banat Bay? Ewan ko, baka inaresto na. Dahil alam niyo naman, dinimanda ni Trillanes yan. Ni Trillanes, baka naman inaresto mo si Banat Bay. Ang bait-bait na ni Banat Bay, kayo talaga. Oh, hindi, busy yung tao. Baka nasa palasyo. Oh, nako, baka pinatawag na nga sa palasyo, no? Kasi hindi rin kami nakatanggap ng message kung bakit wala siya dito. Oh, it's either inaresto na yan, o baka nasa palasyo na yan, o baka nasa Davao yan ngayon. Ay. Oo, nakikiparty dyan. Kasi alam ang balita ko, saya-saya ng mga tao sa Davao. Oo, saya. Oo, pero ang daming mga binitawan ni Inday Sara dito sa interview na ito. Ang bibigat ng mga binitawan niyang mga statement, ha? Oo, pagkatapos niyang sabihin na magkaibigan sila, biglang kinaumagahan, ginurgur na siya. Di ba? Tinanong siya kung sino yung gumurgur sa'yo? Silang lahat. Medyo... Pinaglaruan mo dyan ng VP Sara. Mukhang pinaglaruan mo dyan yung mga bangag vloggers. Sa media, si Vice President. Pinaglaruan. Kasi feel na feel pa ng mga bangag vloggers. Hala, ano na? Naku! Wow! May tapos pinaglaruan. Pinaglaruan Ginawa sila ni niya tanga yung mga bangag vloggers. Grabe yun. Saka ang dami talaga niyang mga binitawang salita dito. Well, eto pa ha, ang pinakamaganda, Rodrigo Roa Duterte, Senator. First District Representative Paulo Duterte, Senator. Sebastian Duterte, Senator. At eto pa, 2028, Sebastian Duterte, President. Nako, alam mo, may dagdag ako doon. Ay, kanina sabi ko, nagpupulburon ako pagka masaya lahat. Pag napapraning ako, yung dami kong iniisip na problema, nagpupulburon ako. Sabi ko nga Pengi sa'yo. nga pulburon, oy, asa na kayo? Kanina ngang umaga, sabi ni Buster TV, may pinapakita siyang video, sabi ni Buster TV, hindi na yata natutulog to kakabantay sa sarili niya. Hindi na pantena na yung sarili. Loko-loko talaga to si Buster TV. Baka may mga napapraning niya, samahan niyo ako magpulburon. Oo, balita ko, nagpatawag na ng meeting. Ay. Oo, pati yung mga kastokas at saka mga kinsenas katapusan. Oo, nagpatawag na ng meeting, palagay ko. Huwag niyo na isama yun, lalo kayo magugulo ron. Ayun kasi yung problema nyo. Nagsama kayo ng kung sino-sino dyan sa hanay ninyo. Minalas tuloy kayo. Ayan na. Naku po, eto na ang pinakamalaking istorya na abangan natin. 2025, malapit na yan. Alam nyo naman, Certificate of Candidacy. Pasahan yan, December. O, hindi ba? Hindi lang natin alam kung ano. Kung, Wala kayo dito. Pero may isa, Coach Oli, na medyo hindi nasagot dito. Kasi nung tinanong si Inday Sara anong plano niya, ang sabi daw ng kanyang nanay, tatakbo daw siya bumalik na lang siya sa pagka-mayor. Ang tanong, kailan? 25 or 2028? Ako parang gusto ko sa akin lang opinion yun parang gusto ko sa 2028 si Baste talaga, si Mayor Baste for President. Sa tingin ko lang naman. Miski ako. Kasi si Mayor Baste, bata pa siya Oo. Ito ang maganda kasi dito. Parang sinasabi mong matanda ko. Hindi, matanda na si PRD. Si PRD. Kumbaga nung naging presidente si PRD, after that, hindi na natin siya halos napakinabangan dahil syempre, alam nyo na, medyo umidad na talaga. Tsaka talagang yung health niya medyo na din ngayon, problema na din. Hindi katulad ng mga dating mga presidente, after nilang naging presidente, si Gloria Macapagal-Arroyo, nakapag-congress pa, di ba? Ibig sabihin, yung mga galing nila, hanggang ngayon, napakikinabangan pa rin natin. Pero si PRD, yes, very late na talaga siyang pumunta sa national. Siguro, napakaganda nito kasi nga si Baste, maaga siyang makakapasok sa national. So after that, makakapag-ano pa rin siya. Actually, kanina nagko-compute ako Kasi tinignan ko, sinerch ko na ilang 40. ilang edad ba si Mayor Baste? Mayor Baste ngayon ay 36 years old. Magte-37 sa November. Ang birthday niya, November 3, Yes. 1987. Kita mo, na-research na kita. Sabi ko, compute mas ako. matanda siya sa akin. Oh. Mas matanda siya sa akin. Oh? Oo, ng 10 taon. 26 lang ako Mapapakompute. Pero, Coach Oli, ito ang tanong.
Senado, ano ba ang edad para maging senador ka? Kasi Hindi, kung wala. 40, hindi siya papasok sa 2025. isi-search natin yan. Hindi natin alam kung... Pag-google natin kay Sir Carlo. Oo, kung para makapasok ka ng senador, meron din bang age limit? And at least, pero hindi, palagay ko si Manny Pacquiao, wala pa siyang 40, nandiyan na siya sa nandiyan na Wala siya sa pa bang Senado. 40 si ano? 40, alam ko si Manny Pacquiao Bakit ngayon, mukhang 40 plus 50 pa na lang siya? 44 something. Pero teka muna, bago tayo mapunta dyan. Gusto ko magbigay ng komentaryo dun sa kaninang binalita na namimiss daw ni Tamba si BP Sar. Ka-plastic mo, good. Naku, ewan ko sa'yo, namimiss mo, nino nang jadyaan, binigyan nyo ng confidential funds, tapos bigla nyo binawi, laban-bawi kayo, tapos kayo pa nagbigay ng mga detalye dyan. Kaya, naku, ewan ko. Plastikan mo, namimiss mo. Ipokrito kayo. Binabanatan ng mga congressman mo, wala kang nagawa. Pinalapa mo sa aso mo. Wala kang ginawa dyan. Ganyan talaga ang Para mga kang estatwa. Ganyan talaga ang sabi nga nila, ganyan talaga ang mga masasamang loob. O hindi akala mo panlabas, okay, yung sinasabi okay, pero ang niyan, ang mga gawa niyan, Kala ko pa-victim. pa-victim. Oo, ang masamang tao. Hindi, Ay, hindi pala. Ganun talaga. Ano lang, iba sinasabi sa labas. So, Matindi ang mga balita na yan. Tsaka talaga nagbunyi ang social media kanina. Oo, napakaraming mga post tungkol dito. Nagkagulo for the longest time. Medyo walang binabalita tungkol sa mga Duterte. Itong mainstream media, aside from SMNI, of course, SMNI, ilan lang naman ang nagbibigay ng mga balitang totoo Pero Ay, oo. kanina, sunod-sunod, lahat ng mga media outlets talagang pinick up itong statement ni Inday Sara. daming ninervyos. At balita ko may mga nagsasalita daw ngayon na mga makakaliwa at kanilang ipinoprotesta yung anti-dynasty law. Dapat daw walang dynasty. Loko-loko din ang mga buwisit. Pag mga Duterte, bawal ang dynasty. Pagka ibang pamilya, pwede. Pag Aquino, Dala-dalawa pwede. ang dala-dalawa ang mga senador na magkakamag-anak. Bilyar, mag-ina. Mga Cayetano, magkapatid. JB Ejercito at si Jinggoy, magkapatid. Sino pa ba? Ngayon sila pupuyok, no? Oo, ngayon, magkakapatid na sa Senado, magkakaroon pa ng tulpo, magkakapatid na yung mga tulpo nandiyan dyan. So, magandang mangyayari nito, pag pumasok ang mga Duterte sa Senado, family reunion na yan. Ang dami na yan, hindi ba? Napakasaya niya, no? Di ba? Mga Duterte, 3 Duterte, 2 Bilyar, 2 Cayetano, maganda yan. Pero sa akin, okay talaga yan. Ang daming dami na namang iyakin yan. Mag-iiyakan na naman itong mga to. Talaga kasi, hindi nila kaya. Lalo na pag yan 3 Duterte ay napasok sa Senado, ano yan? Magnet yan. Kasi may nag-alisan di ba? Ang daming pupunta sa partido nila kasi alam nila kung gaano kalakas ang mga Duterte. So, hindi lang 3 Duterte ngayon na magiging problema nila. Yung mga pupunta pa dyan sa partido, kung ano man, at sana magbuo ng tunay na bagong unity team itong si BP Sara. Si Mike Abe kaya, babalik na kaya sa Babalik na kaya sa tamang landas si Mike Abe? Sino? Hindi mo kilala pa rin yun? Si Sino ba Mike yan? Abe? Sino ba yung sinasabi mo? Sabagay, hindi naman sikat yun. Pero naano ko lang, kasi dati, sa mga Duterte, kulang na lang. Ipangalan niya sa sarili niya, Duterte na din Dahil sobrang talagang... Humimod-pwet ba yan? Himod to sa mga Duterte. Sorry Pero po, bawal biglang, ata dito yun. Kala ko nasa vlog ako. nung natapos, lumipat, ngayon, sigurado, baka magbalik loob na yan, Coach Oli. Baka malay mo, balang araw, magkasama na kayo rito. No. Hindi didikit sa akin dyan. Takot yan. Pero ito lagi natin sinasabi, yung dynasty, 2 klase ng dynasty. Isang mabuti at saka masamang dinastiya. Sabi nga ni MJ Mondiar, di ba? Yung mabuting dinastiya, kahit na ilang henerasyon ng pamilya pa yan, kung maganda ginagawa niya sa bayan, okay yan. Pero kung dinastiya ng mga diktador, dinastiya ng mga magnanakaw, dinastiya ng mga kawatan, yan yung talagang dapat na tinatanggal natin sa Pilipinas. Di ba? Nanakaw talaga, Oo, ano pa nga ba nangyayari nung mga nakaraan, hindi ba? Hindi natin sinasabi nangyayari yan ngayon, pero kayo na ang bahalang
humusga. Pero napakagandang balita. Masaya nito. to. Napakasaya nito. At marami tayong aabangan. Buhay na naman ang balita. Alam nyo naman, basta ang Duterte nagsalita, balita. Pag silang nagsalita, Labo-labo. 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 Nakita mo naman. Oh, nangangatan. Oy, basahin mo na yan. Baka ano pa masabi ko. Pero sa kabilang banda, ay ito na nga, nagpalabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice or DOJ laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Matapos itong sampahan ng reklamong human trafficking ng PNP CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil sa umano'y koneksyon nito sa illegal na aktibidad ng Pogo sa kanyang lugar. Si Margot Gonzales magbabalita. Lagpas 1:00 ng hapon, dumating na naman sa Department of Justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para sampahan ng reklamo ang 4 pang individual dahil sa umano'y iligal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Matatandaan na una sa mga sinampahan nila ng reklamong human trafficking sa DOJ noong nakaraang linggo ay si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Ang DOJ nagpalabas na ng lookout bulletin order laban kay Guo at sa 17 pang respondents o mga individual na itinadawit sa iligal na aktibidad. Ayon sa ahensya, sa ilalim ng lookout bulletin order, ang Bureau of Immigration ay inaatasang bantayan ang bawat kilos ng mga ito at alertuhin ang mga otoridad sakaling magtangka silang lumabas ng Pilipinas. Hihiling naman sila sa korte para sa pagpapalabas ng preliminary hold departure order kung saan ang mga respondent ay hindi papayagang makalabas ng Pilipinas habang idinidinig ang naturang reklamo laban sa kanila. Ang hold departure order kasi, ang nag-i-issue nito ay ang korte. So, sa pamamagitan ng ILBO, manonotify kaagad ang DOJ kapag may attempt na lumabas ang isa sa mga respondents sa kaso na ito. Pag hold departure, you cannot. You cannot. You cannot leave the country. You cannot leave the country. Ayon naman kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tencinco, natanggap na nila ang 3 pahinang ILBO na may petsang Hunyo 21 laban kay Guo at sa iba pa. Kinumpirma naman ni Tencinco na noong June 23 ay meron silang naharang ni isang Chinese na kasama sa ILBO sa Davao International Airport na bibiyahe sana patungong Xinjiang, China. Nasa BI Warden Facility ang dayuhan habang inihahanda ang kasong deportation. Samantala, ang kampo ni Guo hindi naman apektado sa inilabas ni ILBO dahil wala naman daw balak lumabas ng bansa si Guo. Wala naman major impact sa amin yung kasi wala naman siyang balak umalis ng Pilipinas. Kung may balak siya din, sana siya umalis. Ayon pa sa kanyang abogado, mas pinoproblema nila ngayon ang trial by publicity na ginagawa sa Mayora. So yung trial by publicity yun na hindi ma-accept. Sana kung dyan nasa husgado o nasa DOJ na sana doon na lang tayo maglaban-laban. Sunod-sunod na dagong sa kanya medyo problematic na talaga siya ngayon. Although yung stress talaga psychologically, pero it's evidence. Kaya naman sagutin, meritorious naman yung defense namin. Samantala, kukwestiyonin naman ng kampo ni Guo sa Court of Appeals ang ginawang pagbasura ng Woodsman para sa kanilang apela kaugnay sa pagpapataw nito ng preventive suspension. Dahil naman sa lawak na maaring gawin ng mga iligal na pogo, pagdating sa mga mauupong kandidato sa darating na halalan, ang COMELEC gusto pang higpitan o baguhin ang guidelines sa ilalim ng kontrabigay upang maiwasan daw ang malawakang bilihan ng boto. Dapat din maisama paano ang pag-monitor patungkol sa paggastos ng galing na pera galing sa Pogo, yung illegal na Pogo, paggastos ng galing sa mga illegal drugs, sa narco, at saka siyempre sa illegal gaming. Dapat din lahat na yun ako-cover natin. Pagka ang pera nang galing doon, pinadistribute na sa tao, dyan po kami papasok. Pero kailangan po namin ng suporta ng Bangko Sentral, ng Anti-Money Laundering Council, ng LGU, lalong-lalo, sapagkat sila po nagre-regulate ng PAGCOR, dito mga ganitong klaseng mga entities. Diyan manggagaling kasi yung pamimili ng boto. And therefore, pag hindi natin napigilan yan, hindi tao nag-elect ng mga kandidato natin mananalo. Ang na mag-i-elect, yung Pogo, yung narco, at yung weteng. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales, SMNN News. Ito na nga yung balitang OA. Ganito yung ginawa nila kay General Bantag. Lookout order. Nung lookout order, pinalaki nila yung issue na feeling ng tao. Hindi kasi naintindihan ng tao na kapag ka-lookout order, wala naman talagang pwede ka pa rin naman makalabas ng Pilipinas. Pero malalaman na nila
kung saan ka pupunta. Versus yung whole departure order na talagang hindi ka papayagang umalis ng Pilipinas. May pattern kasi talaga itong gobyerno pagdating dito. Kung gusto talaga nilang paiingayin talaga nila. Pero ito lang din kasi ang hinihiling natin dito kay Mayor Go. Problema nila yung trial by publicity. Masyado naman siyang tahimik. Masyado naman siyang tikom. Dapat, Mayor Alice Go, kung pinopropaganda ka nila, ginagamit nila yung public opinion, dapat sumasagot ka na. Hindi pwedeng tatahimik ka kasi dudurugin ka ng mga yan. Lalo na, alam naman natin na ang Pogo, idinidikit ngayon sa mga Duterte. Oo, may mga lumalabas-labas pa na pictures na ito si Alice Go, nakapunta na sa bahay ni PRRD. May mga ganun silang mga anggulo na pinalalabas eh. So, talagang mahihirapan ka dito kasi lalong-lalo na kung ang gamit ng mga kalaban mo mainstream media, tapos may mga vloggers pa na binabayaran, talagang mahirap to. Mahirap ang laban na kinakaharap ni Mayor Alice Go. Pero malay mo naman, di ba? Dito sa Pilipinas, ang mga tao naman kasi pag nakikita nilang sobrang inaapi, mas lalo pang naawa ang mga Pilipino eh. So Mayor Alice Go, nananawagan ako. I think it's time for you to speak up. Pa-interview ka sa Banateros. Well, hindi lang sa atin, siguro sa SMNI. Di ba sa SMNI? Alam mo, Mayor Alice Go, ang SMNI, katulad mo rin na inaapi. Di ba? So, katulad mo rin na publicly pinipersecute at politically pinipersecute. Kaya nagkakaintindihan tayo. Yes, kung merong network na dapat mong pagkatiwalaan para ilabas mo lahat ng iyong mga saloobin, dito yun. SMNI. Oo. Alam mo naman dito, lahat pinakikinggan. Di ba? Walang labis, walang kulang. Pero ako, hindi ko dinidiscuss to sa vlog ko eh. Kasi ito, trial by publicity lang to. Walang mangyayari dito. Kaya alam mo, tigilan nyo na yan. Yung trial by publicity na yan. Kasi ang lakas na po ng ingay ng 3 Duterte sa Senado. Maghanap kayo ng kung gusto nyong meron kayong pabida na balita, maghanap kayo nung kayang talunin yung 3 Duterte sa Senado. Parang tayo nung una, 3 Banateros, 3 Duterte. O ngayon, 5 na tayo. Malay mo, maging 5 pa yan. Pero hindi, seriously, wala na yan. Hindi na bibilihin ng tao yan. Tingnan nyo, pati yung mga bangag vloggers ang i-discuss dyan, yung tungkol sa Senado, mga Duterte. So, hanap-hanap na kayo ng iba. Alam naman natin yung motibo nyo eh. Ayun na nga. Itong Pogo na to, katulad yun, yung isang Pogo issue dito sa Porac, Pampanga. Ganun din. Sobrang nila, pinalalaki talaga nila tong issue ng Pogo para maidikit nila ito sa mga Duterte. Isa lang naman kasi solusyon dyan eh. Pinahahaba nyo pa yung usapan. Tanggalin na natin kung talagang sa tingin ninyo merong hindi magandang nangyayari at may hindi magandang epekto. Kung mas marami yung mga pangit na epekto kaysa dun sa benepisyo, bakit hindi pa natin ligwakin yan, di ba, Coach Oli? Kasi nasa kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas kung ipagpapatuloy pa yung permit netong mga ito para mag-operate dito, whether legal yan or illegal, dapat, At saka hindi na namimili. Ito, Pogo na to. Bakbakan natin to. Hindi, kung ayaw nyo, lahat tanggalin nyo, tapos ang istorya. Ganun lang yun eh. Katulad ng sinasabi natin, nasa kapangyarihan nyo yan. Pinaiingay nyo ng pinaiingay, tinanong naman nung nakaraan yung Speaker of the House, hindi naman niya madesisyonan kung dapat na bang tapusin itong Pogo sa Pilipinas. Yung Speaker, yung Senate President, wala din. Presidente ng Pilipinas, wala din naman. So what's the sense na ibinabalita natin lahat ng mga kabulastugan sa Pogo, krimen na dulot ng Pogo, kung wala naman kayong balak tanggalin, di ba? Ilan taon, Coach Oli, ang 35. Legal age for senator, 35. Nako, napasok, no? Oo. Dami na namang napasok. Coach, yung mic mo. Nag-i-English ka na naman. Pag nag-i-English ka, laging patay yung Pinapatayan mikropono mo. ako ng mic pagka English. Kasi mic eh. Parang parang galit ka kasi sa isang mic eh.
Baka yan yung ano, kaya nasira yan. Baka yan yung ibinilibag. Ito ba yun? Palagay ko, kaya namamatay ng kusa. Nino? Oo. Hindi mo kilala kung sino? So, walang hiya talaga. Pero yun nga, 35 years old, mga bossing. Talagang legal daming age. mapapraning talaga dyan. So, pasok talaga lahat. Pasok sa 2025, pasok sa 2028. Ako, talaga, marami na mag-aal sa balutan. Yung mga kawatan sa pamahalaan, siguraduhin nyo na makuha nyo na lahat, ha? Huwag kayo magtitira. Kasi, pag nandiyan na mga yan, di na kayo makapagnakaw. Pag di kayo makapagnakaw, magugutom kayo, tatakbo pa naman kayo, aalis kayo, punta kayo sa Hawaii, punta kayo sa Europe. Siguraduhin nyo na enough yung mga ninakaw nyo, sa bayan para pagka alis nyo sa Pilipinas, huwag na kayong bumalik sana. Oo, kasi siyempre, papunta na ang mga Duterte. Alam niyo naman ang mga Duterte, talagang yan ang ano nila, war on drugs, magsisimula na naman yan. Corruption, lahat na naman ng mga rebelde na naubos na ngayon, dumadami na naman, uubusin na naman yan. Lahat na naman ng mga adik sa mga lugar ninyo, ng mga tumaba nung panahon ni PRD na nagsipayat, tataba na naman ngayon. O baka magiging mga pataba. Kaya gustong-gusto ko talaga mga Duterte. Yung kanilang mga pinaglalaban, hindi puro dakdak eh. Pero Kocholi, sa tingin mo, itong binigkas ni Inday Sara, kasi may mga nagsasabi sa comment section na baka nagtitrip lang to si Inday, baka inaaning lang sila. Do you think inaaning lang sila ni Inday or sa tingin mo? Gaya nung sabi ko kanina sa vlog ko, no, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo yan. Pero ito yung sinabi ni VP Sara kanina, yung banggit po na nangaaning siya. Nangaaning siya or hindi, ano man yan. Alam mo, merong mas magandang balita diyan sa 3 Duterte na tatakbo sa Senado. Ano yun? Si VP Sara nagsasalita na. Yun ang pinakamalaking balita. Kasi bumanat siya dyan na yung sa leeg niya, tapos sumunod nito. Ibig sabihin, simula na tayo. Ito yung matagal na nating isinisigaw. Ito yung matagal na nating inaantay. This is a very big statement. Not only the statement of VP Sara na tatakbo ang kanyang tatay at ang kanyang mga kapatid, pero yung positioning niyang yan, yung stand niyang yan, ang daming napraning talaga dyan. Napakaganda ng sinabi mo na yan. Na si Inday Sara, dating tikom, ngayon nagsasalita na. Hindi lang to basta nagsasalita, magkakasunod na araw. Nagbigay pa siya ng statement na hindi ako magbibigay ng statement until July 19, which is yung last day ng kanyang panunungkulan dyan sa DepEd dahil siya nga ay nagtitender ng, anong tawag dyan, yung 30-day. So nagre-render na siya. Kaya nagtataka tayo kasi ngayon pa lang, bumibira na siya, what more, kung wala na talaga siyang leash, di ba? Kung siya ay nakawala na. Napakaganda nung napakaganda nung iyong sinabi na yan, Coach Oli. Pero ito pang isang pwede kong idagdag. Yung sinabi mo na ng aaning, kahit naman hindi mang-aning si Inday, aning na talaga sila eh. Mga praning na talaga sila eh. Kasi wala pang ginagawa yung tao, di pa nagsasalita yung tao, para na silang mga luko-luko eh. Lalo na kaya ngayon. Baka lalong mabuang ang mga yan. Naku, yung mental hospital natin dyan sa Mandaluyong, ihanda nyo yan. Baka maraming maipasok nyo, i-confine dyan ha. Pero yun nga yung kay Inday Sara, kung siya ba ay nang aaning o hindi, para sa akin, hindi, kasi unang-una sa lahat, abogado si Inday Sara. Meron siyang vlog na joke time eh. Katulad yung sa Gurgur. Alam mo na pan yun eh. Alam mo na joke yun. Pero ito on national TV, hindi ka magsasalita ng ganito bilang isang vice president. Nandito ka pa sa isang event na ikaw yung host or pinaparangalan. I don't think Inday Sara is nagloloko. Mukhang talagang napuno na sila. Siguro nakita na rin nila na it's about time, hindi na tayo, kasi yung tahimik tayo, alam natin na mga Duterte, naging sumunod naman yan doon sa batas na may bagong presidente, kailangan nating magpasailalim sa bagong presidente. Kaya lang nakikita nila na habang sila'y tahimik, lalong lumayabang itong mga nasa gobyerno eh. Kaya naisip siguro nila na enough is enough. Siguro talagang trigger point or turning point yung
nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Nung nagawa na nila iyan sa isang bahay panambahan, ay sigurado tayo na lahat na ng establishmento o lahat na ng mga pamilya, lahat na ng mga personalidad, kaya na nilang ganituhin. Kaya siguro, tamang-tama ito. Napapanahon talaga ito, Coach Oli. Itong ginawa nila, pero mag-July na. Ayun, na naman. Nandiyan na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo kaibigan nating si July. Oo, si July. Dati kasi si Judith ng kaibigan natin. Pero ngayon, mas importante na si July. Ito sa akin, Boss Dada, maidagdag ko lang. Ako'y naniniwalang hindi nangaaning si VP Sara. Pero for discussion purposes, pagpalagay natin, nag-aaning o hindi nag-aaning, hindi yun ang question. Ito yun. Nasa sa inyo, nasa sa atin, nasa sa akin, nasa ating lahat. Ituloy natin, ipilit, ipagsigawan ang Duterte sa Senado. Kasi alam ko, marami sa atin na katulad ko, katulad ni Boss Dada, na tuwang-tuwa diyan sa balita ni VP Sara. Huwag nating bibitawan. Iparamdam natin sa mga Duterte, iparamdam natin sa taong bayan, gusto natin mangyari yan. Kaya ipagsigawan nyo sa inyong kanya-kanyang social media. Yes, people power is in social media. Dito. Oo, nasa ano na yan, mga cellphone ninyo. Tayo ang unang nangulit kay Mayor Baste na tumakbo siya ng senador. At correct. Mukhang, di ba, sinabi naman niya noon na wala siyang plano. O siguro, kung sakali man, si Inday Sara nagsalita, alam nyo ba ang tawag nila kay Inday Sara sa Davao? Nung in-interview natin si Mayor Baste sa Davao, ang sabi niya, boss namin yan eh. Ang tawag daw kay Inday Sara sa Davao is boss. So pag nagsalita ang boss, yun na. Wala na kayong magagawa. Nagsalita na ang boss eh. Basti Duterte, wala ka nang kawala. Ito na ang destiny mo. Papunta ka na dito. So whether you like it or not, papunta ka na sa nationals. Ito na ang guhit ng palad mo. Pero dalawang klase kasi ulit yung addiction. May addiction na pulburon at merong addiction na Duterte addiction. Yun yung na-addict ka sa safe na kalsada. Ay. Yes, na-addict ka sa magandang serbisyo ng mga government offices. Kakaingit ang Davao. Oo, so talagang kaya yung mga taga Davao, sabi ko nga, kahit naman hindi Duterte ang maging mayor dyan, I'm sure, gagana yan dahil na-Dutertified na sila eh. Oo. So kailangan natin sa buong Pilipinas. Kasi nung presidente si PRD, lahat ng mga LGU sa buong Pilipinas sumunod dun sa type ng governance ni PRD. So, kung another Duterte yung ilalagay natin dyan, yung continuity, yung totoong continuity, may sasakatuparan na natin. Kaya ako talaga, pasensya na, huwag ka magagalit sa akin, Mayor Baste. Talagang itutulak. Gusto ko to talaga sa 2028 maging president. Pwedeng-pwede to eh, si Mayor Baste ha. Kaya alam mo, natutuwa yan. Pag gumaganyan si Mayor Baste, kumakamot, kasunod nun, banat eh. Papansin mo? Kaya nung in-interview natin, pag kumamot, medyo lumalayo ako, baka bumanat. Pero ang tapang talaga ni Mayor Baste, yan ang hindi weak. May paninindigan. Kaya tamang-tama pang 2020. I think ready na siya. Kasi si Inday Sara na mismo ang nag-endorso sa kanya eh. Hindi ba? In-endorso ka na ni Inday Sara. Feeling ko, hindi tayo mapapahiya dito sa mama na to. Katulad nga na sinasabi natin, after natin siya may interview, at after niyang nakikita natin siya nagsasalita, it's turning out to be si Baste yung PRRD the second eh. Hindi si Inday Sara. Tama, no? tama. At saka ako, talagang alam naman yan ng mga viewers ko na ang gusto ko talaga yung galit sa droga. Ayaw ko talaga ng addict. Promise. Ayaw ko ng addict. At nakikita ko na seryoso ito. Bukod siyempre kay PRRD. Seryoso ito si Mayor Baste na talagang sugpuin ang droga. Kaya doon pa lang sabi ko, nung nagkaroon siya ng war on drugs, gusto ko na siya dati, mas nagustuhan ko pa. Basta magtutulak ng laban sa droga, suportahan natin. Siyempre, basta Duterte, ayan ang niyan, droga. Sabi ko nga sa inyo droga at corruption. Pwede niyong ibintang sa mga to lahat. Siguro, sobrang pogi nito. Ang daming chicks. Yun, pwede mo ibintang. Madaming anak. Yun ang mga ibabato nila dyan Ang titirahin nila dyan, credibility Pero, napatunayan na ng isang chick boy. At saka isang siga.
na kaya niyang pagandahin ng Pilipinas sa 6 na taon eh. Yung Wala naman tatay sa nito. chicks yun eh, no? Yung tatay nito. Di ba? Si PRRD. Napatunayan niya yun. Na kailangan mo lang talaga puso. At saka kailangan talaga galing ka doon. Galing ka sa baba. Alam mo yung hirap ng baba. Para naiintindihan Balita natin, ito si Basti Duterte. Pumupunta to sa mga malalayang probinsya. Minsan nga daw, nakikipag-shot pa to sa mga tao sa mga malalayong malalayong probinsya, malalayong yung mga nasasakop ng city niya na medyo liblib na. Balita ko, umuupo pa nga daw ito sa mga tao at nakikiinom pa minsan para lang, alam mo yun, makisama. So, ang puso nito, nasa mamamayan talaga. Yun ang kailangan natin. Kasi mahirap pagka sobrang yaman ng Walang alam. nilalagay natin Yung sa gobyerno. sinasabi ni PRRD, no? Wala namang alam talaga eh. Out of touch. Oo, out of touch. Saka yun nga, again, pag sana ituloy niya yung war on drugs. Pero sa tingin ko, itutuloy niya. Malabong hindi. Pwede nga nilang iano lahat dyan eh. Pwede nilang ibintang lahat dyan. Wag lang nilang ibibintang dyan yung nagdodroga mga yan at saka mga kurakong mga yan. Because again, itong mga tao na to pagdating sa track record, tingnan nyo ang Davao. Alam ninyo ang lugar na korap? Tingnan niyo yung Tacloban. Exactly. Ang tagal na nila sa gobyerno. Ang tagal na nila sa panunungkulan. Pero tingnan mo yung probinsya nila, nanlilimahid yung nila, yung Freedom Park nila. Kahit free yun, hindi ako pupunta ron eh. Ang dumi, parang junk shop eh. Pero by the way, napaganda nila yun. May concert sila doon nung nakaraan lang eh. Napaganda nila yung Freedom Park na yun. Narinig yata nila tayo. Anyways, sa segue muna tayo. Itutuloy ni Senator Robin Hood Padilla ang pagpapaimbestiga sa nangyaring PNP operation sa mga religious compounds ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Si MJ Mondihar, magbabalita. Para sa akin naman pati ba naman mga bata, mga nadamay na, pati... Napabuntong hininga na lamang si Senator Robin Padilla nang maalala ang sinapit ng mga miyembro at manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ nang salakayin ng mga operatiba ng PNP CIDG at Special Action Forces ang religious compounds nito sa Davao City at Sarangani Province. Hunyo 10, 2024. Araw na hindi malilimutan ng lahat ng kasapi ng KOJC dahil sa kalupitan ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hanggang ngayon, marami sa mga nakasaksi sa PNP operation ang nakararanas pa rin ng matinding trauma at pagkabalisa. Kabilang na rito ang mga batang ayaw magpaiwan sa bahay sa takot na lumusog uli ang mga pulis. Kaya para kay Senator Padilla, masamang imahe ang dulot ng operasyon sa mga Pilipino, lalo na sa international community. Sinabi ko na hindi magiging maganda para sa mata ng mga Pilipino at ng mga dayuhan na makita na meron tayong ganitong klaseng enforcement sa loob ng simbahan. Bilang Muslim na lingkod bayan, masakit para sa senador na makitang nalalapastangan ang mga bahay-sambahan dahil tulad sa kanilang kultura sa Islam, sagrado ang mga lugar kung saan sila nagdarasal. Medyo yun, para sa akin masakit sa mata yun. Hindi yun dapat nangyayari. Lalo na at nakita natin na mga naka-combat. Gusto naman ni Senator Padilla na dalhin sa Senado ang investigasyon sa nangyaring PNP operation sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Inaatasan nito ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Ronald De La Rosa na mag-imbestiga in aid of legislation. Pag-usapan lang. Wala naman akong gustong awayin eh. Ako lang gusto ko pag-usapan natin. Ba't nangyari to? Nauna ng komisyon ng mga abogado ng KOJC kung gagawin ba ng PNP ang marahas sa operasyon sa ibang simbahan tulad ng sa Katoliko at mga Muslim. Sa dito ni Padilla, sana sa usapin na to, ihiwalay natin ang simbahan. Respetuhin natin yung simbahan. Kung ang problema natin, kung kumbaga, ang issue ng gobyerno ay si Pastor Apollo Kibuloy ang issue natin. Hindi yung buong kingdom. Yun ang yun ako na nabigla. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, hinimok ng senador ang administrasyon na ituon na lamang ang tensyon sa mas malalaking hamon at himukin ng publiko na sumuporta sa gobyerno sa halip na gumawa ng mga aksyon na makakawatak-watak sa mga Pilipino. Parang hindi ito yung panahon. Meron tayong pinagdadaanan sa external problem natin. Dapat sa internal wala tayong ganito.
Wala tayong ganito, mga kababayan. Dapat sa mga kababayan natin, dapat okay tayo. Doon tayo maging unang okay sa kababayan natin. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SM9 News. Saludo talaga tayo, Coach Oli, dito kay Robin Padilla, ibang klase. Wala siyang pakialam whether tatamaan ng administrasyon or not. Magbibigay talaga siya ng statement, lalo na kung alam niyang mali eh. No? Ibang klase kasi ito nung nangyari na to sa Kingdom of Jesus Christ. I believe the other time, yung balita rin ng SMNI, siya ay nanawagan sa Committee on Women and Children sa Senado na dinggin itong kaso na ito kasi ang batas ay para sa lahat, hindi para sa pinipili mo lang. Alam mo naman siguro kung sino ang committee chairman ng Committee on Women and Children. Wala yun. Hindi magsasalita yun. Si Risa Hontiveros, mga bossing. Hinamon niya si Risa Hontiveros na mag-conduct ng Senate inquiry patungkol dito sa mga nagawang pang-aabuso sa mga kabataan, kababaihan na mga nasaktan na traumatized dito sa ginawang ito ng mga otoridad just for serving a warrant of arrest. So, nananawagan si Senator Robin Padilla kay Senator Risa Hontiveros na mag-hearing ka tungkol dito. Marami kayong pwedeng baguhin, lalong-lalo na sa protocol ng mga polis pagdating sa mga ganitong instances. Ewan ko, masyado kang nakafocus doon sa mga testigo mo na wala namang ebidensya kundi yung mga kwento lang nila patungkol dito sa mga akusado dito sa Kingdom of Jesus Christ, mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Sampal kay ano to? Sampal kay Senator Risa to kasi, di ba, napaka mahabagin niya doon sa mga miyembro ng KOJC na mga ganito. Inabuso. Inabuso. Ngayon, inabuso. Ayan, no? Tahimik ka. At saka ito, ang umabuso dito, otoridad pa mismo. Para kang binuhusan ng tubig, sinasampal ka habang binubuhusan. Wala kang nagawa dyan. Lumabas. Na-expose ka dyan, Senator Risa. Na-politika ka lang. Ang ano ka lang, double standard ka na politiko. Iniimbestigahan mo lang kung ano yung political na agenda ninyo. Pero yung talagang totoong issue, which is ito, parang lumalabas pa nga, sinisisi pa nila yung mga members ng kingdom. Bakit daw? Wala namang masasaktan at mapeperwisyon ng mga kabataan at kababaihan dyan kung pinapasok nyo kami ng maayos. Pangalawa, kung hindi kayo humarang, dinala nyo yung mga bata dyan. Parang lumalabas, ginagawa pa nilang human shield yung mga bata. Hindi nila naiintindihan. Ewan natin kung nagbubulag-bulagan lang ito, mga tanga, mga bobo talaga itong mga hinayupak na ito. Itong mga ito'y isang compound na kung saan dyan yan mga yan nakatira Bahay nila yan Hindi ba? Siyempre, naabala sila, nagdadasal. Inabot sila nung kanilang parang, sa amin tawagin yan, Dawn Watch yung prayer sa bago sumikat ang araw. Prayer watch ata, morning watch ata tawag nila dyan. Siyempre, andyan yung mga yan nagdadasal. Kaya ano kayo, konting respeto sa religion. Religion yan Kaya alam mo, bilib na bilib ako Yan ang gusto kong leader. Ayoko nung leader na pa-English, pero weak naman. Nabilib ako dito kay Senator Robin. May pagkakahintulad siya kay Mayor Baste na hindi sunod sa Agos. Ang dali kasi sumunod sa Agos Kung ano yung popular, doon ka para mabango ka. Dito, kahit sa vloggers may ganyan Alam mo, sunod ng sunod kung saan yung Minsan si Senator Robin, masama din kasi ugali. Oo, masyadong magaling. Na-expose tuloy yung ibang mga taga Davao na tahimik. Kasi siya, hindi naman siya taga Davao, iba pa reliyon niya, pero pinagtatanggol niya itong Kingdom of Jesus Christ. Sabi nga niya, ito magandang sinabi niya, Coach Oli, tanggalin natin yung relihiyon. Kung si Pastor Kibuloy lang ang pakay ninyo, yun lang. Huwag nating idama yung buong simbahan. Kasi parang lumalabas pa, may plano pa yung may plano pa yung pamahalaan na i-freeze yung assets unang-una sa lahat, wala nang pag-aari si Pastor Apollo Kibuloy sa mga ito. Yung pagsiserve nyo pa lang po ng warrant of arrest sa mga lugar na yan, illegal na yan. Kasi hindi yan listed as his addresses. Di ba? Property ng simbahan nila yan.
Pero hindi niyan personal na Administrator mga na dyan si, si PRRD. Hindi na nila address at si PRRD ang administrator, so dapat na ipag-coordinate kayo. Pero yun nga, at the end of the day, yung bottom line nito, may mga bata, may mga kababaihan na naabala, na damage dito sa marahas na pagsiserve ng warrant na ito, na according to Mike Abe ay raid. Sino? Sabi ni Mike Abe, yung isang vlogger, na si Mike Abe, sabi niya raid daw ito. So sabi ko, raid? Kaya naman pala ganyan ang asta nila kasi raid. This is not supposed to be raid kasi magsiserve ka nga ng warrant of arrest eh. So, anong raid ang sinasabi niya? Talaga naman, Robin Padilla, saludo kami sa iyo. Yes. And napakapalad pa rin ng Kingdom of Jesus Christ kasi may mga katulad pa rin ni Robin Padilla na talagang willing magsakripisyo ng kanyang kumbaga yung sinasakripisyo niya yung kanyang political na katayuan. Alam naman natin na lahat ng tumutuligsa sa gobyerno ngayon tinatrabaho nila. Pero si Robin Padilla walang takot na dumidepensa at talaga namang nagbibigay ng importansya dito sa mga nangyari sa compounds. Hindi ng sabay Kingdom of Jesus Christ. sa Agosto si Robin Padilla. May may sariling tayo. Yan ang leader. Yan yung sinasabi nila noon na wala namang pinag-aralan yan eh. Wala namang ganito yan. Hindi lahat. Lumalabas siya pa ngayon ng may pakinabang. Siya pa ngayon ang talagang nagmamahal sa mga tiga Davao. 'Di ba? Sabi nga nito ni Chris Galicia. Kaya nga dito mo makikita kumpara sa pang-aabuso si Senator Risa. Kapag nag-conduct si Senator Robin, nandyan dapat si Senator Risa kasi kita naman na may na-abuse sa Kingdom of Jesus Christ dito. Dito natin makikita kung totoo ba si Senator Risa. Well, dapat nga ang magko-conduct ng hearing nito si Risa. Ano ba ang committee ni Robin Padilla? Kasi alam ko yung Committee on Franchise kanya. Pero alam ko ang dapat na nag-aano dito, dapat na kakandak ng inquiry dito, yung si Senator Bato at saka si Risa, Committee on Women and Children, tapos yung kay Senator Bato, yung public order. Diba? Dapat ganun. Nako, Diyos ko po, talaga naman. Robin Padilla, nako, congratulations sa iyo. Dumating po si At nandito na po si Banat Bay, nakalaya Padilla. na po siya. Medyo na-late yung natin, bossing natin na si Banat Bay, kakarating pa lang eh. Inano yata siya eh. Hindi ko alam, baka nagkita sila ni Trillanes, nag-areglo na siguro tong dalawa na to. Pasok ka? Ayan na, anyways, eto. Hindi sang-ayon si Atty. Salvador Panelo sa pag-absuelto kay dating Senador Leila de Lima sa mga kaso nitong may kinalaman sa illegal na droga. Sabi ni de Lima, injustice daw ang pagkakabilanggo niya ng halos 7 taon. Pero para kay Atty. Panelo, nakatakas man ng dating senadora sa batas ng lupa pero hindi ito makakatakas sa batas ng karma. Narito ang balita ni Sara Santos. Ako po ay salungat sa desisyon ng korte. Kontra ang dating opisyal ng pamahalaan na si Attorney Salvador Panelo sa pag-absuelto kay dating Senadora Leila de Lima sa kanyang ikatlo at huling drug case. Sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court noong Lunes nitong ika-24 ng Hunyo 2024, pinagbigyan nito ang hiling na demurrer to evidence ng kampo ni de Lima. Ang demurrer to evidence ay isang petisyon na humihingi sa hukuman na i-dismiss ang isang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sabihin man ng korte na hindi sapat ang ebidensya sa kaso laban kay de Lima, pero naniniwala si Attorney Panelo na ang mahalaga ay mayroon pa ring ebidensya laban sa kanya bilang isang akusado. Samantala, iginiit naman ni Panelo na ang pagpapahalaga ng korte sa bigat ng recantation ng mga testigo na pabor sa akusado ay salungat sa jurisprudence at desisyon ng Korte Suprema sa unreliability at inadmissibility ng recantation. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na ilang beses nang siniraan ni de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero ni minsan ay hindi siya kinasuhan ng dating Pangulo. Ipinunto naman ni Panelo ang mga prosesong dinaanan ni de Lima bilang isang akusado. Number 1, hindi naman nung si Presidente Duterte na ang nag-ahin ng kaso sa kanya. Number 2, siya po ay napasa ilalim ng tinatawag na preliminary investigation. So, sabi ng mga panel of prosecutors, merong probable cause. Madalit sabi, 2 processes ang dinaanan
ng akusado. Kaya hindi niya maaaring sabihin na nagkaroon ng inostisya. Si Presidente Duterte hindi nakialam. Hindi naman siya pumasok sa proseso. Para kay De Lima, ang kanyang pagkakabilanggo ng halos 7 taon ay isang inhustisya. Pero para naman kay Attorney Panelo, sapat lamang ito bilang kabayaran sa mga nagawang krimen ng dating mambabatas. Kasi si akusado, ang dating senadora, ang sabi niya, malaki daw na inhustisya ang nangyari sa kanya. Sabi ko naman sa aking statement, wala pong inhustisya sapagkat kung totoo man na ikaw ngay walang kasalanan dito sa demanda sa illegal na droga, yung 7 taon mong pagkakulong, yun ang bayad mo sa krimen na ginawa mo laban sa dating Presidente Arroyo nung ikaw ay lumabag sa order ng Korte Suprema na huwag mong pigilan ang dating Presidente Arroyo na lumipad papunta sa ibang bansa upang magpagamot sapagkat may sakit. Hininto niya, inaresto niya hanggang sa makulong at naabsuelto. Siya, iyan po ang naging kasalanan niya na hindi siya naidemanda dyan. Kaya sabi ko, yung 7 taon na yun ay ang bayad mo. Yun po ang tinatawag na batas ng karma. The law of karma has finally caught up with her. She may have escaped from the law of the land, but the law of karma hindi niya matatakasan. Sa huli, sinabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel na dapat nang mag-move on ang dating senadora. Mag-move on ka na and learn from the lessons of the past. Matuto ka sa mga nangyari sa iyo nung mga nakarang taon. Because if you do not learn from those lessons, they are bound to happen again. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Meron po tayong guest ngayon. Ito po ang ating guest, si Byron Cristobal, Lord Byron Cristobal. Magandang gabi sa'yo. Kita-kita po ulit tayo. Ako po si Banat. Magandang araw. Ito na nga. Kasi yung trapiko dahil ang lupit ng ano dyan, meron nagbangga ang ipis dyan eh. Talaga yan. Nagbanggaan yung 2 ipis. Nanood yung mga ibang driver habang nagbanggaan sila. Kaya nagka-traffic. Ayun. Walang iya. Ako, mainit-init Banat Bay. Hindi ka nag-breaking news kanina tungkol dito eh. Nag-breaking news ako. Wala bang in-edit yung editor ko? Pambihira naman. But anyway, siyempre, kailangan marinig nila siyempre kung ano ang 2 cents, ang ano ang opinion ni Banat Bay patungkol dito sa Inday Sara pronouncement na Duterte sa 2025 at sa 2028, baste Duterte daw. Pero may question ako, Banat Bay. Ito na lang sagutin mo kasi hindi pa namin ito na pag-usapan ni Coach Oli. Inday Sara, ba't sa tingin mo hindi siya tatakbo ng presidente sa 2028? Kasi parang sabi niya, mag-mayor ako sa 2020. Either 25 o 28. Yung totoo? Yung totoo. Siyempre, nasa SMNA tayo. Kailangan yung totoo. Hindi pa pwedeng yung hindi totoo. Hindi, ako sa tingin ko lang talaga, although qualified naman si Baste to run for president, kasi actually, kung tatandaan nyo, yung ang hindi tumakbong, hindi naging mayor, naging presidente. O naging presidente. Ito pa kaya si Baste na mayor at talaga nga namang hands-on ito. Diba? Although sa tingin ko, ang sinasabi ni VP Sara Duterte ngayon, concentrate muna sa trabaho. So, para hindi siya, kasi ngayon pa nga lang 2 taon, di ba? 2 taon pa lang. Siya po ay tinatadtad na ng kung ano-anong issue, binabatikos na. Gusto niya siguro munang mag-concentrate. Kaya naisip niya na si Basti muna ang tumakbong presidente. Pero at the same time, maganda nga, kaya nga maganda na gawin muna nating senador si Baste para at least bago mag-presidente, makita natin yung tikas niya bilang isang senador. Di ba? Nakaka-excite nga actually. Nakaka-excite. Dahil alam nyo, ito paano pag nagbotohan? Pare sa 2025, si Duterte. Pag Duterte isa, matik na ba yung 3 boboto? Pero parang ganun Kaya nga kanina, nung unang may ginawa akong video, hindi ko palang na-upload, sinabi ko, ako naniniwala ako na
para sa atin, medyo pagod na si PRRD. Di ba? Parang gusto natin siya magpahinga na, spend time. Pero maganda rin na tumakbo siyang senador. Kasi pag binoto mo na si Pangulong Duterte, matik na yung dalawa kasama. So, may balita pa ngayon na nabawasan ata. Na-discuss nyo na ba dito yun? Hindi pa. Ano nabawasan? Naku po, mukhang ano yan. Meron nabawasan sa grupo ni PRRD. Nako. Na senator. Naku, sino yan? Sabihin Hindi mo nyo na. alam? Hindi namin alam. Sabihin mo na. Anong klase kayong program host? Walang kwenta itong papel na ito. Masisermonan pa tayo eh. Joke lang. Kaya nga, mabuti nandito ka eh. Kasi alam naman Hindi, namin basta na may ikaw isang ang ano. well-connected. May isang parang mawawala sa state niya. Si Philip Salvador ba yan? Hindi. Parang gusto mo mawala. Si SPG, tuloy yan. Sigurado yan. Si Robin, tuloy yan. Sigurado Sino yan. pa? Sino pa isa? Si Bato yan. Sigurado okay, yan. okay. Yun, sigurado sila. Wala yung ano wala si Tolentino sa sinabi mo Hindi ko alam. Wala akong alam baka hindi mo Baka lang. nabanggit. Wala naman ako sinasabi. Okay. So, kaya nga, maganda, isama na natin itong tatlo. Si PRRD, si Baste, at saka si Pulong. Although hindi ko kasi alam kung anong, nagkomento na ba si Pulong Duterte? Hindi pa. Pero sa pagkakaalam natin, mag-uusap-usap ang mga yan ngayong gabi. Kaya nga dapat, actually, pinipilit namin ma-interview si Baste Duterte ngayon, pero meron nga silang meeting. Sigurado. Naku po, windang at praning ng mga nasa kabilang kubol ngayon. Ano? Yung isang sa administrasyon mapupunta? Naku, hindi pa namin na-discuss yan. Hindi namin alam kung sino yan. Presidential candidate? Hindi nyo pa na-discuss? Presidential candidate? Noong 2022? Nako. Parang si ano yan yung sinuportahan natin. Mapupunta sa... Si ano ba to? Si Lenny Robredo ba to? Hindi nyo... Basta, may nasagap lang ako sa tabing ilog. Naku, mukhang talaga, ito ba? Kaya nga alam nyo, magkakagulatan itong darating na 2025. Masaya to. Ibang klase talaga. Pero ako sa akin, lagi ko naman sinasabi sa inyo hindi ako ito ewan ko sa kanila, hindi ako boboto ng nasa partido. Ang iboboto ko yung qualification talaga. Yes! Yun din naman ang sinasabi natin lagi. Hindi yung kunwari partido ni ganito. Kasi yung pag partido na yan paglalaro lang yan sa politika Yung sino talaga yung may kakayanan na mamuno sa Senate. So yun, dun tayo. Basta may resibo, ayos yan. Resibo. Yun ang importante sa lahat. Kailangan yung mabilis kumilos. Ganyan. Yan, oo. Bilis kilos. Bilis kilos. Tsaka inuuna ang Diyos. Di ba? God first dapat, no? Kaya hindi tayo dyan sa paulit-ulit kasi may nagsabi dito, paano na yan, Banateros? Iskonyan pa rin kayo. Bakit? Bakit? Hindi, I mean, isko pa rin. So, ibig bang sabihin na, kasi ako halimbawa, meron ako mga, kahit ngayon hindi gusto, sabihin, gusto natatakbo sa Senate na wala naman sa partido ni Duterte. Na nasa partido ng administrasyon. Pwede rin naman yun. Kasi okay naman talaga siya. Performing naman. Bakit hindi? Yes. Diba? Yun naman na importante doon. Tsaka magagalit pa ba naman sila sa'yo sa ganun? Nagsabi na nga si Presidente dati na ayaw niya sa ganito, sa ganyan. Binoto pa rin nga nila Yung pa kayang, walang partido na yan. Tingnan na natin ngayon kung sino ang kwalipikado, sino ang merong resibo. Doon tayo. Wag na tayong masyadong nakatingin sa pangalan. Kilala ba yan? Sikat ba yan? Anak ni ganito? Anak ni ganyan? Artista ba yan? Doon na tayo sa ganun. Doon na tayo sa mga nagawa. Tama. Yung isang Ang dami mo naman blind item, banat ba? Hindi mo naman sinasabi. Kaya gusto ko sumasama ng meeting Naalala mo yung nag-meeting tayo ng Maisog tsaka kay PRRD? Kaya alam mo, yan ang yan ang... Kaya ang dami nagagalit sa'yo. Ang dami mong alam na hindi nila alam no? May binubulong pa si MJ, alam mo na yon. Oo. Yung kaibigan ni MJ, tatakbong senator din yun talaga? Ang kapal ng mukha nun. Tindi
Sino ba yung kaibigan niya? Hindi, ito yung matinong kaibigan niya. Hindi yung Marami kasi nagpadabog-debog? kaibigan siya. Hindi yung nagdadabog. Hindi, may isa pang kaibigan to, mahilig magsigaw ng bobo. Tatakbo ba yun? Bobo yun. Wala na, hindi naman nanalo yun. Sa kangkungan na napulot yun. Naka, ibang klase. Pero, matindi tong politika. saan namin na to? aabangan tong mga impormasyon na to, Banat Bay? Kasi Dito parang... lang, sa SMNI, Sa siyempre. SMNI, Hindi tayo makikikumpit sa SMNI. SMNI, siyempre, number 1. So, sa mga... Yung mga blind item ni Banat Bay, pagka ano na yan, confirm na yan, dito yan unang lalabas sa SMNI. Kaya kailangan, lagi kayong tuned in. Lagi kayong nakasubscribe, hit the notification bell para malaman niyo yung mga information, intel ni Banat Bay. Anong kulay ba ng ahas na yan, Banat Bay? Iba-iba kasi. Iba-iba kulay ng ahas. Kala ko sabi mo, itim na itlog. Hindi. Oo nga eh. Hindi ahas din ba? Hindi, alam mo, marami tayong inaasahan na na sana talaga tumakbo bilang senador. Kasi maraming tulunggis dyan talaga eh. Alam nyo ba, tatakbo yung isang mayor ng Makati, tatakbo senator, di ba? Si Abby Binay? Oo, kaya-hiya naman yun, pambira. So, naku po. Mantakin mo yung contractor nila sa Makati, nilagay nila sa Senado, di ba? Doon sa Senate building. Tapos ngayon, para mapagpatuloy ang legacy ng mga Binay, tatakbo pa. Diba? Kaya, ewan ko ba? Kahiya-hiya talaga. Yun nga, kanina, Banat Bay, nagsalita daw ang si Calyodi, anti-dynasty. Sabi nila, dapat daw wala ng dynasty sa gobyerno. Sino na naman yan? Si Calyodi, yung tumakbo ng presidente nung nakaraan na aktivista. Kasi nga, natatakot sila dahil Duterte, anti-dynasty. Pero yung mga ibang dynasties, hindi naman sila nag-iingay. Pero nung narinig nila yung balita kay Inday Sara, bigla silang silundag at nagbigay kaagad ng statement. Sanang mawala, magkaroon ng anti-communist. Oo. Yun sana. Diba, Kalodi? Ako, grabe ka naman. Hindi, tinatanong ko lang naman siya. Okay. Yun dapat ang mawala, magkaroon ng batas na anti-communist. Ang sensitive pa naman ng mga yan. Pagka sila yung bumabatikos, pwede. Pag sila babatikusin mo, isusumbong ka sa korte. Ganyan pa naman yung mga... Ang tanong dyan, paano natin ma-identify? Kasi meron na, baka maano tayo, delikado. Ano na yan, batas na yan sa Supreme Court. Balaga naman. Ayan na nga. Sabi ni Grace Vlog, ito gusto ko to sinabi ni Grace Vlog. Si Bantag at si Tebes for Senador, ayan, okay yan. Ewan natin kung posible yan. Kasi, tingnan natin, magkakagulatan. Sabi malayo nga ni pa Banat naman, Bay. malayo pa. Sabi nga ni Banat Bay, magkakagulatan, 2025, magugulat kayo. Tingnan natin kung sino yung mga pangalan na lulutang. Tingnan natin kung sino yung mga butterfly, at tingnan natin kung sino yung talagang mga solid. Diba? Abangan natin yan. Abangan natin. Banat Bay, sige na. Sige. Mayroon ka bang final na? Wala. Maraming salamat sa inyo. Grabing haba ng natin programa ngayon. Kitang-kita po tayo mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas, nating mahal.